tungkol sa pagkatatag ng simbahang Katoliko, the birth of the Catholic Church, sapagkat bukas ang kapistahan ng Pentecostes sa simbahang Katoliko, yun ang pagkatatag ng simbahan. Kaya nga, kung tingnan natin ang history, malinaw na sinasabi sa history, ayon sa Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicus Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. So malinaw mga kapatid na ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesus, ito'y sinaksihan ng kasaysayan. Almost 2,000 years ago, the New Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Kanina, sinagot natin yung argumento ng ating kapatid na atheist, kung paano patunayan na ang Panginoon ay nag-exist, na hindi tayo gumagamit ng Biblia. At may follow-up siya. So, siguro bukas tatalakayin na naman natin ang naturang mga katanungan sa ating kapatid. So, mga kapatid, ang daming mga nagsulputan na sikta na pawang umaangkin na sila'y iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero paano ba natin makilala ang iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo at hindi tatag ng tao? Kaya, kung gagamitin natin ang The Living Bible sa Job chapter 8, verse 8, malinaw ang sinasabi, read the books of history and see. Kailangan tingnan natin ang kasaysayan. At kahit na kung ang Biblia ang ating pagbatayan, malinaw na ang kanyang iglesia mula sa Jerusalem, mabasa natin sa banal na Biblia, ito'y sabi ng ating Panginoong Hesus kay San Pablo sa Gawa Kapitulo 11, versikulo 23, tingnan natin, Gawa 23:11, na ito'y saksihan ni San Pablo mula sa Jerusalem hanggang Roma. Ayon sa nakasulat mga kapatid sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8, Hepestis, Homon, Katangelikai, and Holotokusmo. Nandyan ang katahulos. Okay. Sa Gawa Kapitulo 23, versikulo 11, ang sabi ng ating Panginoon, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kaya ang kanyang iglesia ay nakaabot sa Roma at ang Roma ay nagiging sentro ng Katolisismo, mga kapatid, sentro ng ating pananampalataya. At ito'y pinatunayan kahit ni San Pablo sa kanyang panahon, kaya nga naisulat niya ang Roma Kapitulo 16:16. Ang sabi ng ating mga kapatid, yung Roma 16:16, hindi yan tumutukoy sa simbahan Katoliko. Tumutukoy yon sa Iglesia ni Cristo. Pero huwag niyong kalimutan na ang totoong Iglesia ni Cristo ang simbahan Katoliko. Ang simbahan, merong isa nag-comment, bakit ngayon nagiging Iglesia na ni Cristo ang simbahan Katoliko? Hindi natin hiniwalayan ang pangalang Iglesia ni Cristo, sapagkat iyon ang tunay na iglesia at ang tunay na iglesia ni Cristo ay ang simbahan Katoliko. Kaya nga, malinaw sa Pasuko Magazine ng Iglesia ni Cristo, sinabi, even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Kaya, itong nasulat sa Roma 16:16, magbatian kayo bilang mga kapatid
na nagmamahalan, binabati kayo sa lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ito'y tumutukoy sa iglesia na tinatawag Universal Church. Kung ituloy natin sa pagbasa, Roma Kapitulo 16, versikulo 23, Caius Hospice News et Universa Ecclesia. So, yan ang Universa Ecclesia. Now, sa dami ng mga nagsulputang religion ngayon, mga kapatid, kung tingnan nyo mabuti at panuorin nyo at pakinggan nyo ang kanilang mga una at batiko sa simbahan Katoliko, wala kayong marinig galing sa mga pastor at galing sa mga ministro na kanilang binatikos ang nagtatag ng simbahan Katoliko. Isa sa mga numero 1, maliban sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, itong iglesia na tatag din, pinamunuan din ni Eliseo Soriano. Ang Iglesia sa Diyos Haligi at Suhay na Katotohanan, maraming mga pangalan ang nakarehistro yan. At ang Iglesia ni Cristo, nakarehistro yan sa Securities and Exchange Commission, noon pang panahon ng mga Kastila. Kaya sa Spanish language, Quilos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo, marami sila. Isa lang si Felix Manalo, ang tagapagtatag. At sila'y palaging nagtuligsa sa simbahan Katoliko. Pero, di ba kayo nagtataka? Bakit yung mga iglesia na parang Katoliko, yung PIC, parang Katoliko sila, pero hindi niyo narinig, mga kapatid, na sila'y tinuligsa ni Eliseo Soriano o tinuligsa ng Iglesia ni Cristo? Yeah? Kundi ang Katoliko lamang. Because ang pagtuligsa nila is the authentic sign that this church ay itinatag ng ating Panginoon Yesu Cristo. Okay? So, ngayon, kung ang simbahan Katoliko, mga kapatid, ay hindi totoong iglesia, ay dapat maturo nila kung sino ang nagtatag nito. Pero walang ministro at walang pastor na makapagturo kung sino talaga, batay sa history, ang nagtatag ng simbahan Katoliko. Kung tingnan nyo nga ang mga katanungan, may tungkol sa simbahan Katoliko, yung si kapatid na Melvin Ocampos nagtanong kay Soriano. Pakinggan natin ang kanyang tanong. Iglesia, kumpleto. So, ang tanong ni kapatid na Melvin, so malinaw yun. Kung narinig niyo ang tanong niya, totoo po ba na si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Kung hindi si Kristo, sino? Pakinggan natin ang sagot ni Jesus. Ang itinatag ni Kristo nasa Biblia. Ang itinatag ng Iglesia, kumpleto. Pati tawag, pati pangalan, nasa Biblia lahat. Bawal dagdagan, bawal bawasan yung nasa Biblia. So, bawal dagdagan, bawal bawasan. Pero nagtaka tayo, bakit may turo si Eliseo Soriano, drink your own juice. Inumin mo ang ihi mo. Meron ba yan sa Biblia? Bawal dagdagan, bawal bawasan, at ang pangalan ng iglesia ay nasa Biblia. Kaya nga, ang dinala nila, merong ginamit nila ang 1 Timoteo 3:15, yung iglesia sa Diyos Haligi at Suhay ng Katotohanan. Yun ang ginagamit din nila sa kanilang rehistro. Pero hindi yan katibayan na dahil nakasulat, sila na ang totoo. Bakit? Inaamin din ni Eliseo Soriano na sila ay hindi tunay na iglesia. Narinig nyo ba yun? Pakinggan ninyo siya. That is true. The true church has that power and has all that things. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. We do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. Malinaw
original church is the true church. And we do not claim that we are the true church. Eh di ba nabulag na ang mga kapatid natin na nasa grupo ni Eliseo Soriano? Malinaw na inamin Eliseo Soriano na hindi sila totoong iglesia. Na malinaw. Pakinggan natin siya muli. The original church was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So imagine mo na yun ang turo sa nagpakilalang pantas. Ang aral ng ating Panginoong Hesus dumating sa Pilipinas sa pamamagitan ng Biblia. Ang tanong, sino ba ang may dala nito upang nakaabot sa Pilipinas ang Biblia? Maaari ba na magbasa ka lang sa Biblia, magiging kaanib ka na sa tunay iglesia? Hindi po mga kapatid, hindi pwede na magbasa ka lang ng aklat ng batas, magiging abogado ka na. Kung tingnan natin ang sagot ni Eliseo Soriano, sa pamamagitan sa Biblia, dumating sa Pilipinas. Pero kung tingnan natin din ang Biblia, malinaw ang sabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16, na siya'y Roma Kapitulo 15, 24, siya'y pumunta sa Espanya. At kung tingnan natin ang kasaysayan, ang Espanya ganap nagiging katolikong bansa sa taong 600 Anno Domini. At ang Espanya ang nagdala nito dito sa Pilipinas, sa simbahang Katoliko. Kaya malinaw sa aklat na ang pamagat ay World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, sa pahina 127, The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, malinaw mga kapatid na ang iglesia na nakaabot dito sa Pilipinas, dala sa mga Kastela, at ang Espanya nagiging Katoliko sapagkat sa pamamagitan ng misyon ni San Pablo. Mabasa natin yan sa history, mabasa natin yan sa Biblia. Pero, kung pakinggan po natin ang sagot ni Eliseo Soriano tungkol sa tanong ni kapatid na Melvin Ocampos, sino ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Alam niyo ba kung ano ang kaniyang sagot nito? Pakinggan natin siya. Sabi naman ni San Pablo, doon sa 11:7 ng ikalawang Korinto, pakinasa si Luz. Ako nga bagay nagkas. Pakinggan natin pakinggan natin ang pahayag ni Eliseo Soriano tungkol sa tanong, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Kung sa Diyos, na nagpapahiwalay sa Iglesia Katolika para matanggap natin sa Diyos. Paano sasabihin sa Diyos yan? Kung ang Iglesia Katolika ay hindi sa Diyos, ang tanong, sino ang nagtatag nito? Bakit hindi direktang sagutin ni Eliseo Soriano? Di ba malinaw ang tanong? Kung ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo, sino ba ang nagtatag nito? Ano ang kanyang sagot? Sabi ni Kristo, itatayo na aking Iglesia, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Okay, malinaw. Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, binasa ni Eliseo Soriano. Pero, hindi ito ang sagot sa napakalinaw na tanong. Ang napakalinaw na tanong, kung ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo, sino ang nagtatag nito? Ano ang kanyang sagot? Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na hindi pa ako buhay mo. Pero iisa ang alam ko. So, ang konklusyon niya mga kapatid sa tanong, kung sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika, ito ang kanyang sagot. Malinaw, narinig niyo.
kung ano ang kanyang sagot tungkol sa naturang tanong, mga kapatid. Muli natin pakinggan siya. Ang iglesia, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay nun. Di ba? Yun ang kaniyang sagot. Bakit? Akala ko ba'y pantas ito si Eliseo Soriano? Pero sa napakasimpleng tanong lang, sino ang nagtatag ng simbahan Katoliko? Ang sabi niya, hindi ko alam sapagkat hindi pa ako buhay nang naitatag ang simbahan Katoliko. O argumentum contra factum non vale. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Bakit nasagot niya kung sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Nang naitatag ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, sa taong yon, hindi pa siya buhay noon. Bakit nasagot ni Eliseo Soriano ang mga tanong kung sino ang nagtatag sa 70 Adventist 1844 nang naitatag ang naturang sikta? Ayon sa kanya, si Ellen Goldwhite o mano, nang naitatag yun, hindi pa naipanganak si si Eliseo Soriano noon. Pero, nang tinanong siya kung sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko, ang kaniyang sagot, hindi niya alam. Yun ang sagot ni Eliseo Soriano, mga kapatid. Hindi niya alam sapagkat nang naitatag ang simbahang Katoliko, hindi pa siya naipanganak noon. Basta, ang alam niya, umano mga kapatid, ang Iglesia Katolika ay hindi totoo. Bakit hindi totoo? Ang sabi niya, dahil po, yung aral ng simbahang Katoliko, ang mga sakramento niyo ay ibinibinta. Pakinggan natin siya. Dahil malalim rin. Ang aral ni Kristo nag-pursing. Aral ng simbahang Katoliko, umano mga kapatid, na porsil. Walang ibenta. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Ang inyong binyag may bayad. Ito ang kanyang palaging tinuligsa, mga kapatid. Yung binyag ng simbahang Katoliko, ang binyag ng simbahang Katoliko, may bayad. At ipinakita pa niya, meron akong resibo dito. Ang kasal niyo may bayad. Ang kunting niyo may bayad. Ang katunayan, may resibo nga ako May resibo umano siya. Ipinangita niya. At magkaano ang bayad umano, pakinggan natin. Pakita natin ang ebidensya. Pagdating na Luz. Opo, ayan, memorandum. Ito po ay resibo. Memorandum, resibo umano. St. Pancratius Paris, Grace Park, Caloocan City. Ayan, hindi lang masyado mabasa yung medyo malabo. Pero, ayan po, on May 10, I solemnly baptized Mary Jane Balatbat. Ayan, going on, na March 9, Manila. Ayan. Ito yung detalye ng kanyang mga impormasyon. Ayan, may bayad is 40 pesos. Magkaano umano ang bayad sa binyag na tinuligsa ni Eliseo Soriano, mga kapatid? 40 pesos. 40 pesos. Yon ang kaniyang tinuligsa. Hindi niya alam na kung ang ating tatalakayin ay binyag, bawat Katoliko, isang bisis lang binyagan. Yung kantidad na yan, isang bisis lang yan na i-offer mo sa simbahan. Ngunit kung pakinggan natin si Eliseo Soriano, kung gaano siya kalaki tumuligsa sa pananampalataya ng simbahan Katoliko, mas malaki siya maniningil ng abuloy sa kanyang membro. Bakit? Kahit nga sa kanya mismo, sa loob mismo ng kanilang pagpupulong, abay, nangangahinti sa marami niyang negosyo. Pakinggan natin siya. Meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng fish, may tindahan tayo ng tubig. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Lahat ng pagpwede pagkakitaan, nagsubukan ko na. Nagkaipamunin ka ng panty. Imagine mo na, meron siyang pahulugan pa ng pante. Sa
sa loob mismo ng kanilang pagpupulong yan, sinabi niya, meron siyang pahulugan ng pante, meron siyang pahulugan ng brief. Medyas, sapatos, lahat alam ko. Oh, imagine mo na. Saan man kayo makakita ng isang mangangaral na nangangahinti sa loob ng kanilang pagpupulong, mga kapatid, na kahit inaamin, we are not the true church of God. We do not claim that we are the true church of God. The true church of God is the church founded by Jesus Christ. Unya, may karugtong yun. It was founded by Christ almost 2,000 years ago. O di, sang-ayon na sa nakasulat sa history, the history of the Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Okay. Pakinggan natin muli si Mr. Eliseo Soriano. Again, istigaw yun naman, nakita nyo naman, di ba? May negosyo kong tubig, restaurant. Di ba may tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo. Bibili nyo kayo tubig at ayaw pa kayo rito bumili. Di ba ito kung pinipili ng mineral water dyan? Dito na kayo bumili at tulong nila sa iglesia. O ha, imagine nyo na mga kapatid, sa loob mismo ng kanilang pagpupulong, nangangahinti si Eliseo Soriano sa kaniyang mga negosyo. Hindi lang yan. Pakinggan natin, ano pa ang kanyang mga negosyo? Meron akong isang farm na meron kong inaalagaan akong mga baka. Awa naman ng Diyos, kumali na yung baka ko. Hindi baka sakali kami ng baka yung balik natin. Meron din akong apat na supply. Meron akong restaurant, water station, maganda water akong may tatlo akong water station. Meron din akong huwag na natin sabihin yung iba dahil baka hindi sila bumili. No, wag na lang nila sabihin ng iba sapagkat baka hindi na umano bumili. Ang daming kalakal. No? Hindi lang yon. Ano pang mga kalakal ni Eliseo Soriano na kaniyang sinabi sa mga kaanib niya sa naturang iglesia? Hindi naman ng pasta, hindi naman ng cola, sarsi, hindi naman ng Pepsi. Ito ba pastor o negosyante, mga kapatid? Ha? Narinig niyo naman, pakinggan natin. Ano pa? Meron pa siyang mga, sabi niya, gasoline station. Pero hindi naman sila ang tataas eh. Yung mga oil company, yung malalaking nagkakaupil ng gasolina ng pinag-uwag-uwag. Ganun, sabi niya, may-ari ng gasolinahan eh. Ako yung kasi may-ari rin ng gasolinahan eh. May-ari siya ng gasolinahan. Kaya, yung galit na galit siya sa simbahan katoliko sapagkat ang binyag ay binibinta umano 40 pesos. Pero siya ang daming negosyo. At kahit sa napakadami niya ng negosyo, mga kapatid, pakinggan natin si Eliseo Soriano, no? Kung magkaano ang kaniyang hihingiin sa kaniyang mga kaanib. Pakinggan natin siya, ha? Bakit po may hingin? Ang dami na niyang negosyo, pero pakinggan niyo kung magkaano ang hinihingi niya. Baka sa tulungan, 20 milyon. Gusto niyo, magtuturo ako ng tigit-tigitan milyon, 20 tao. Meron eh. 1 milyon kaya kapatid na sali. Amen. 1 milyon kay kapatid na Bit. Dalawa na yun. 1 milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? 5
sabi niya mga kapatid, ang dali talaga. Oh, hindi lang yan. Balik-balikan niya yung mga kaanib niya sa paghingi hanggang maubos lahat. Pakinggan natin siya. Takbo ko sa kamag-alang. Takbo ko kay kapatid sa Sydney. Takbo ko kay kapatid sa Blanca. Alam, mga takbo ko yan. Mga kaibigan ko pa rin. Sila kayo na Sydney. Yung patay na yun. Takbo ko kay kapatid na Boy. Suma. Yan. Yan magkakamag-anak na Suma na yan. Eh ngayon, palaki ng palaki gawain. Takbo ko sa kanila, brother. Wala. Naubos na namin ang kanila kayamanan. Imagine mo na, naubos na namin. Inaamin niya mismo, mga kapatid, sa harap ng kaniyang mga kaanib, naubos na namin ang kanilang kayamanan. Naisanla ni Blanca yung bahay niya. No, yung bahay na isanla na. Wala na talaga sa itna, sabi. Sa idna. Sa kabalik-balik niya. Sinagot lang natin, sapagkat matagal na ito si Eliseo Soriano na nagtuligsa sa pananampalataya nating mga Katoliko. Pero ang problema nito, gusto niya na siya lang ang tumiligsa. Pag sagutin natin, ano nangyari? Aba, galit na galit siya sa amin. Galit-galit siya ni Father Darwin Gitgano. At hindi lang, ipinaimbestiga pa niya umano ako. Di ba ba? Ano ba ang bunga ng investigasyon? Ang sabi niya, ipinaimbestiga ko ito. Ito siya. Binasa ni Daniel Rason, Wendell Talibong, siya, pare para ito. Yun na nga. Nakamalan nila akong pare. Pero, anong uri ng investigasyon ang isinagawa nila? Hindi po ako pare. Pero anong uri ng investigasyon ang isinagawa nila ni Eliseo Soriano? Okay. Sa pagkakataong ito, bukas mga kapatid, 1:00 hanggang 3:00, mag-live kami tungkol sa pagkatatag ng Iglesia Katolika sa pagkakapistahan ng Pentecostes bukas. Acknowledge muna. Acknowledge ko yung ating mga kapatid na pumasok. Kanina si kapatid na Niel Jamaica Alhambra, charge umano siya ng kanyang cellphone. Si kapatid na Justin Cedric Malare at si kapatid ni Yusol nagpadala na naman siya sa tulong sa super chat natin. Maraming salamat po kapatid na Yusol, ang laking tulong mo na ibinigay hindi lang sa akin, kahit na sa kay kapatid na Melchor, maraming salamat sa pagtulong mo. Siya ang nagpanukala na i-open natin ang super chat. Hindi ko pa alam kung ano pa talaga itong super chat. So, kaya pinag-aralan natin at na-open na at ulit-ulit na tumulong natin si kapatid na Yusuf. Maraming salamat sa inyong tulong at kasama po kayo sa aming pagdasal, buong sambayanan niyo. Okay, si kapatid na Leon Santiago. God bless, Brother Wendell. Kapatid na CVD Lasina. Good afternoon, Brother Wendell, watching from Dubai. Kapatid na Randy Disina. Magandang araw po, Brother Wendell, mabuhay. Kapatid na Guardia Civil si Jesus nagtatag sa simbahan Katolika, hindi isang libro. Hindi isang libro. Ito, ang Bible ay proof ng authority ng simbahan, hindi ang Bible ang may authority mismo. Okay. Galing kay kapatid na Sid Matunog Gilobrad, galing kay kapatid na Putoy Tilo. Good day, Brad Wendell. Tanong ko lang, bakit sa banal na misa ang sabi ng Diyos, kumain at uminom kayo sa lawas at dugo? Bakit ostiya lang ang binigay? Salamat, mabuhay kayo sa CFD. Salamat po kapatid na Tilio, sapagkat yung ostiya ay katawan ng ating Panginoong Hesus. At katawan, meron yung dugo. Yung katawan lang na inbalsamar ang walang dugo. So, kahit saan,
bino man o yung bino o kaya ostea, kahit saan ito ang tanggapin mo, tinanggap mo ang katawan, ang buong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya malinaw yon sa sinabi ng ating ni San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 27, mga kapatid. Saan man dito, no? Kung tayo'y tumanggap na meron tayong kasalanan, nagkasala tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Galing kay kapatid na Gwardiya Sibil, ba't din nila questionin kung bakit nabuo ang Katolika ng Biblia na wala namang mabasa na may inuutos na buuin ito at tatawaging Biblia. Yun nga. No? Kaya, hindi nila gagamitin, kapatid, yung history. Sapagkat, kung gagamitin nilang history, magbubuko sila. Yun ang sabi ng isang dating pastor, ministro ng protestante na naging katoliko at nagiging santos. Santo. Sino ba yun? Si isang kardinal. Sige. Cardinal Newman. John Henry Cardinal Newman. Ang sabi niya, to be deep in church history is to cease to be Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Salamat po. Wala tayong mabasa rin na sinabi, hatiin niyo ang Biblia ng chapters and verses. Wala. Pero hinati ito sa pamamagitan nila ni Cardinal Hugo de Santo Caro, Padre Sanctis Pagnenos, isang Dominican na pare. Pero wala tayong mabasa na may utos, letra por letra, sapagkat ang authority, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, ay ang Iglesia. At ang Iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan ayon sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. Ito, kay kapatid na Risti Carolino, mayong hapon, Bro Wendell, mayong hapon igsoon. Kay kapatid na Biel, Jamaica Alhambra, bro, good afternoon po para silang anay sa punong mabulo. Kahit ang ngat-ngat hindi mabulok, nag-pustiso pa din, nasira, nakakatawa ang paninira. Okay. Ang paninira ng iba't ibang reliyon, ito'y katibayan na we belong to Christ. Okay? So, ang tunay yung pinanggalingan ng Biblia. Yes, ang tunay ang pinanggalingan ng Biblia. Ngunit karamihan ng mga nagsusulputan na iglesia ay galing sa maling interpretasyon ng Biblia. Okay. Galing kay kapatid na Luis Basco, bro, salamat sa pagpatuloy mong palagi sa pagpaliwanag sa mga kapatid nating mga Katoliko. God bless you and more power. Salamat. Galing kay kapatid na Niel, Jamaica Alhambra, bro Wendell, tanong ko lang, ano po ang masasabi ng mga namumuno sa simbahang Katolika ng paratangan tayo dahil sa mga mamalupit sa hindi Katoliko noon? Ay, ibig sabihin, kapatid, tatalakayin natin yan, yung Inquisition. No? Inquisition, yun ang paulit-ulit na ginagamit ng mga protestante at lalo na sa mga fundamentalista. Ngunit, ang paggamit nila sa naturang issue, hindi buong katotohanan ang kanilang binanggit, sinabi. Sa susunod, tatalakayin natin yung Inquisition. Kahit yung mga protestante, yung England, nagsagawa din sila ng Inquisition. Protestante yon, maraming mga Katolikong pinatay nila. At isa na si Cardinal Fisher, John Fisher, na naging santo, pinugutan ng ulo. At isa na yung matalik na abogado, matalik na kaibigang abogado ni King Henry VIII.
No? Pinutulan din ng ulo na nagiging santo ng simbahan katoliko. Pero tatalakayin natin yan sa susunod, kapatid. Yung palagi nilang ginagamit at tuligsa sa atin yung Inquisition, pati na si Eliseo Soriano, pati na Iglesia ni Cristo at iba pa. Salamat po. DCB TV, amen. Nagbalik si kapatinan Niel Jamaica Alhambra, bro. Sino daw ang nagtatag? Sino ba ang nagsugo kay San Pedro? Ang Panginoong Hesus Kristo, at may mabasa sa Biblia na nagsalita si San Pedro sa Roma. Masyado silang paninira. Okay. Ito ang palagi nilang ginagamit. No? Sabi nila, kung si San Pedro ang unang papa ng simbahang katoliko, bakit po hindi natin mabasa sa mga sulat ni San Pablo, sa unang Korento, sa Roma, na binanggit ni San Pablo, letra por letra, si San Pedro na nasa Roma bilang unang papa? Bakit hindi niya binanggit? Okay. Ang konteksto noon, mga kapatid, during the time of St. Paul and St. Peter, during their times, the state official religion of the Roman Empire was paganism, and then Christianity was subject to persecution. No? Ano pong dahilan? Sa Europe before modern times, by O'Brien, sa pahina 181, ang nakasulat, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. So malinaw na pinatunayan ng history na ang mariing tinuligsa at pinersecute during the Roman Empire, pagan Roman Empire, ang simbahang katoliko. Bakit po ba hindi letra por letra isinulat ni San Pablo sa kaniyang sulat na si San Pedro ay nasa Roma? Sapagkat si San Pedro ang pinuno ng iglesia. At masip para kay San Pedro na hindi banggitin na nasa Roma siya, sapagkat ang Kristiyano noon sa kanilang panahon ay nagtatago sa katakom. Kaya nga, umabot sa punto na nahuli si San Pedro at San Pablo at sila'y pinatay. Pero si San Pedro ang unang papa ng simbahang katoliko, ang titulong papa, kinuha sa Roma 1616, yung sinabi ng ating Panginoong sa San Mateo 16:18, nang sinabi ng ating Panginoong Hesus, in amanalak datu kepa wel hadi kepa ebnelite, sa ibabaw nito itatagtag, sa ibabang batong ito itatagtag ko ang aking iglesia at ibibigay ko sa iyo ang mga susi. O yun, susi ay sa kapangyarihan yun, mamatay man ang tumanggap, malipat yun sa iba. No? At doon kinuha ang titulo na papa sa Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Ano ba yun? Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Pietri, Peter, Potestatem, kapangyarihan. Accipiens, tumanggap ng kapangyarihan. Nandiyan, Peter, Apostole, Apostol, Potestatem, power, Accipiens, tinanggap niya. Si Pedro, Apostol, tumanggap ng kapangyarihan. Yon ang ibig sabihin sa titulo ng Papa. Sa kanilang 12 na apostol, si San Pedro lang ang nakatanggap ng authority na Yahweh. At ayon sa Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 15, versikulo 6, malinaw ang sinabi ni San Pedro, mga kapatid. Basahin po natin ang kaniyang sinabi. Nagpulong ang mga apostol at ang
matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan at ang suliraning ito. At malinaw na pinahayag ni San Pedro dito na siya'y pinili ng Diyos. Kung tingnan din natin ang Webster's Dictionary, page 544, malinaw ang sinabi, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Unang papa si San Pedro. Ngayon, kung sasabihin nila, hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahan katoliko, eh di ang tanong natin, ito, kung hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahan katoliko, sino? Sino ang ituturo niyo? Hindi, pwede, hindi maaari na sasabihin ko, ang nasa kamay ko, ang color nito ay, sabihin ko, yellow. At sasabihin na, hindi yan yellow. O sige, anong kulay ang papel na ito? Hindi maaari, ang sagot nila, hindi namin alam. Kaya nga, kung nangungoreksyon sila na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahan katoliko, ang tanong, sino ang maituro niyo na nagtatag ng simbahan katoliko? Kung hindi si San Pedro ang unang Santo Papa ng simbahan katoliko, sino ang maituro niyo na unang Santo Papa? Batay sa history, hindi batay sa history. Okay? Kapatid na Leon Santiago, nakakalungkot lang, parang ngayon ang lumalabas na natuligsa sa kanila tayo, samantalang sila ang sobrang makapanglait sa atin. Galing kay kapatid na, bigat to. Kay kapatid na Nina Dionis, salamat po. Ave Maria, salamat kapatid na Nina sa palaging pagsubaybay at pagtulong sa amin. Kapatid na Nina Himona, salamat Bro Windel sa patuloy na pagpaliwanag sa mga tuligsa ng ibang sekta, lalo na ni Eliseo Soriano. Si kapatid na Archie, wow, daming negosyo, parang maganda magtayo ng sariling reliyon. Dami ng kalakal. Okay. Kay kapatid na Alan for Mintera, 2007, good afternoon Bro Wendell, watching from Qatar. Galing kay kapatid na Archie, dami naman na dito, pumasok. Hindi yata ito maubos ko pagbasa ngayon, mga kapatid. Archie, chismis investigation, galing kay kapatid na Marcel Ungkutan, from Doha, Qatar Bro. Uy, maraming salamat. Shout out dito Bro. Kumusta kayo dyan? Ingat kayo. Galing kay kapatid na Rosito Ampor Jr. Salamat Bro Wendell. Galing kay kapatid na Glenn Luzon. Mahayong hapon Bro Wendell. Galing kay kapatid na Guardia Civil. Basta sikta sa binisaya pa sa mailan lang. Sa mailan lang. Galing kay kapatid na Mark Jan. Bro Wendell, salamat. Ginawan mo ng video tungkol sa comments ko. Sinagot ko isa-isa argumento. Yes, nabasa ko kanina kapatid na Mark. Sa sunod siguro, sagutin ko punto por punto yung mga sinagot mo. Maraming salamat po. Okay, salamat kapatid. Kapatid Arwel Karakol, malinaw na ginagamit niya ang Diyos para lang kumikita sa limpak na salapi. Wala siyang pagkakaiba. Okay. Hindi lang natin ituloy, ha? Okay. Kapatid na Mark, John, Bro Wendell, God is not real. Jesus is fictional. Sinagot ko to, pero sa susunod, tatalakayin natin yung punto por punto mo, kapatid. Galing kay kapatid na Niel Jamaica Alhambra, Mark, sinagot ka kanina ang tuligsa mo. Okay, sige, salamat po. Kapatid na Guardia Civil, ang alam ko ng mga sinaunang tao noon, nagsasabi noong Biblia yan,
ay gawang Katoliko. Yes, tingnan niyo ang aklat. Yung aklat na ang pamagat ay Roman Catholicism by Loren Bittner, ang nakasulat po, the Roman Catholic Church produced the Bible sa pahina 102. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. Okay, salamat po. Galing kay kapatid na Joey Kapal, God bless. Maria. Galing kay kapatid na Mark John Niel. Sinagot ko na din si Rowin din sa mga sagot basahin mo sa comments. Salamat. Galing kay kapatid na Lori Bundok, Bro Wendell. Maayo kay naamoy program sa YouTube para makabalik ang mga Katoliko na nabalihin sa mga piki nga reliyon from Kabayugan City. Salamat po sa mga hindi nakaintindi ng Simuano. Sabi niya, mas mabuti na meron tayong programa sa YouTube upang yung mga Katoliko na lumipat sa ibang pananampalataya ay sila'y maibalik natin sa tunay na relihiyon galing sa Bayugan City. Okay. Mark John, sabi ni San Pedro, sabi ng Santo Papa noong okay, tatalakayin natin yan. Mag-evolusyon, real and God is not real. Tatalakayin natin yan. Okay, Warren Padilla. Brad, good PM. I'm watching here to Womba, Queensland, Australia. Paki regards po kay Father, ako ni Father Darwin. Kapatid na Niel, Jamaica, Alhambra, kung wala kang paniniwala sa Diyos na gumawa ng lahat, huwag kang mambabatikos, Romero Espiritu ka na lang kasi sa... Okay, yun ang kapatid na Mark Jan. Niel, hindi ka ata naniniwala sa sinasabi na... Okay, sa susunod, ating tatalakayin yung mga sagot na nagsagutan na naman sila si kapatid na Niel at si kapatid na Mark Jan. Nagbasa ko kagabi sa mga sagutan nila. Kapatid na dami na dito na pumasok, mga kapatid. Si kapatid Riv, hypothesis muna, then working theory, then law. Okay. Salamat po. So, sa bukas, mag-live kami kasama si Brad Role, Brad Tata at si Brad Paul Sinugat sa grupo ng Kotos TV, mga kapatid. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. Maraming salamat kay kapatid na Yusol na palaging tumutulong sa super chat natin. Sa mga kapatid natin na palaging nagsubaybay. Hindi namin layunin na masaktan ang damdanan ni Numan, ngunit sinagot lang natin punto por punto sapagkat ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit magiging parang totoo, lalo na sa mga tao na kulang ang kanilang kaalaman. Maraming salamat, hanggang sa muli. To make his message known is our response.